Muli po ang pagbati ng pag-ibig at kapayapaan, mga kapatid. Salamat po sa Panginoong Diyos sa muling pagkakaloob ng mabuting pagkakataon para po ako ay makabahagi ng kaunti pong natutunan. Kaunti ko pong natutunan doon po sa nakalipas po natin na pag-aaral regarding po sa aklat ni Filemon na isinulat po ni San Pablo. Ang sulat po ni Pablo kay Filemon ay para kay Onesimo na anak niya sa pananampalataya. Ito po palang si Onesimo, ito po ay taga-Kolosas, mga kapatid. Yun po yung mababasa natin sa Kolosas 4 at 9. Nakasama ni Onesimo, tapat na minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. Sila ang magpapatalastas sa inyo ng lahat ng mga bagay na nangyari o nangyayari dini. Kaya si Onesimo, tapat po ito na nakasakasama ni Pablo eh. At ito po yung isa sa minamahal ni Pablo na kapatid, itong si Onesimo. Taga-Kolosas po siya. Gusto ni Pablo makasama niya ulit si Onesimo. Yun po ang buod nitong sulat ni Pablo kay Filemon, mga kapatid. Kaya umpisahan na po natin ang ating pag-aaral ng aklat ni Filemon. Saan po natin sa uno-uno ng Filemon. Si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus at si Timoteo na ating kapatid kay Filemon na aming minamahal na kamanggagawa. Ito pala pong si Filemon, kamanggagawa ni Pablo. Katulong siya at kamalasakit sa paggawa, mga kapatid. At doon po sa time ni Filemon, doon po sa bahay mismo niya, ang lokal, mga kapatid. Yun naman po yung mababasa natin sa pagpapatuloy ng ating ginagawang pagtukla sa aklat ni Filemon. At kay Apia na ating kapatid na babae at kay Arquipo na kapwa-kawal namin at sa iglesia sa iyong bahay. Kaya meron pong iglesia na sinasabi si Pablo sa bahay mismo ni Filemon. Kumbaga yun ang lokal. Ang sabi pa ni Pablo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Kristo. Yun ang ginawa niyang pagbati doon sa mga naglolokal sa bahay ni Filemon. Sa atin pong pagpapatuloy, nagpapasalamat akong lagi sa aking Diyos na ikaw ay binabanggit ko sa aking mga panalangin. Yung isang kapatid na umiibig, nakakapagpaginhawa yun ng kaluluwa ng mga banal. Kagaya ng pag-ibig ni Pablo kay Filemon. Kagaya ng pag-ibig ni Pablo kay Onesimo. Nakakapagginhawa yun eh. Kaya sumusulat si Pablo kay Filemon. At sa pagpapatuloy ng kanyang sulat kay Filemon, sa pagkabalita ko ng iyong pag-ibig at ng pananampalataya mo sa Panginoong Hesus at sa lahat ng mga banal, upang ang pakikipagkaisa ng iyong pananampalataya ay maging mabisa sa pagkaalam ng bawat mabuting bagay na nasa iyo sa kay Kristo. Sapagkat ako'y totoong nagalak at naaliw sa iyong pag-ibig, sapagkat ang mga puso ng mga banal ay naginhawahan sa pamamagitan mo, kapatid.
Kaya pag umiibig talaga ang isang kapatid, makakaginhawa yun ng mga kaluluwa ng mga banal. Lalo na pagka kamanggagawa ni Pablo, kagaya ni Filemon, nakakapagginhawa yun ng kaluluwa. Yun po yung aking na-pick up doon po sa sinasabi ng kapatid na Rodel. Pakituwid na lang po. Sa 8, sa pagpapatuloy, kaya bagamat kay Kristo ay mayroon akong buong pagkakatiwala upang ipagtagubilin ko sa iyo ang nauukol. Sa 9, gayon may alang-alang sa pag-ibig ay bagkus akong namamanhik kung sa bagay akong si Pablo ay matanda na at ngayon na may bilanggo ni Kristo. Si Pablo kasi, nasasakop niya si Filemon. Pero kahit pa nasasakop niya si Filemon, marunong si Pablong mamanhik eh. Ang ipinamamanhik niya na dito ay si Onesimo. Kaya sa pagpapatuloy, ang sabi ni Pablo, ipinamamanhik ko sa iyo ang aking anak na aking ipinanganak sa aking mga tanikala na si Onesimo. Kaya yan, dala-dala ni Pablo sa puso niya si Onesimo eh. Kaya pagbalik niya kay Filemon o pagsulat niya kay Filemon, isinusulat niya pinamamanhik niya si Onesimo eh. Na gusto sana niya napigilan si Onesimo na bumalik kay Filemon, mga kapatid. Kaya sa pagpapatuloy hanggang 12, na ng unang panahon ay hindi mo pinakinabangan, dadapot ngayon may pakikinabangin ka at ako man. Tinutukoy dyan si Onesimo na siya'y aking pinabalik sa iyo sa kanyang sariling katawan, sa makatwid bagay ang aking sariling puso. Kaya dala-dala ni Pablo, pagbalik ni Onesimo kay Filemon, dala-dala ni Onesimo yung sariling puso ni Pablo eh. Yung pag-ibig na kay Pablo na naitawid niya kay Onesimo. Tapos sa pagpapatuloy, sa 13, naibig ko sanang pigilin siya sa aking piling upang sa iyong pangalan ay paglingkuran ako sa mga tanikala ng Ebanghelyo. Sa 14, dapat kung wala kang pasya ay wala akong magagawang anuman upang ang iyong kabutihang loob ay huwag maging tila sa pagkakailangan, kundi sa sariling kalooban. Kung ikaw ngayon ang lalagay kay Filemon, ano ang gagawin? Pinipigilan ni Pablo sana na pabalikin si Onesimo sa kanya eh. Ano ang gagawin mo kung ikaw si Filemon? Ang sabi naman sa pagpapatuloy ni Pablo, sapagkat marami sa ganito, siya'y nahiwalay sa iyo sa sangdaling panahon upang siya'y mapasa iyo magpakailanman, na hindi na alipin kundi higit sa alipin, isang kapatid na minamahal, lalong-lalo na sa akin. Ngunit gaano pa kaya sa iyo na siya'y minamahal mo
maging sa laman at gayon din sa Panginoon. Kung ako nga ay inari mong kasama, ay tanggapin mo siyang tila ako rin. Ngunit kung siya'y nagkasala sa iyo ng anuman o may utang sa iyong anuman, ay ibilang mo sa akin. Hindi gumagamit ng sa time na ito, hindi gumagamit ng sekretaryo o eskriba si Pablo. Sinusulat niya ito ng kanyang sariling kamay, mga kapatid para mas maramdaman ni Pilimon yung gusto niyang sabihin. Parang natatandaan ko po yung itinuro ng kapatid na Daniel na puso sa puso. Parang ganun ang dating po sa akin itong sulat na ito ni Pablo kay Pilimon. At sa pagpapatuloy, matindi yung pagtatagubilin. Sabi po, akong si Pablo na sumusulat nito ng aking sariling kamay ay siyang magbabayad sa iyo, hindi sa sinasabi ko sa iyo na ikaw man ay utang mo pa sa akin. Oo kapatid, magkaroon nawa ako ng katuwaan sa iyo sa Panginoon. Panariwain mo ang aking puso kay Kristo. Kaya pagka ganito na yung sulat, na makakarating sa iyo, tapos ang sumusulat, alam na alam mo na leader, alam na alam mo na kinakasihan ng Diyos. Tapos bibilinan ka ng ganito na sulat. Siguro kayo mararamdaman mo. Siguro kung meron man tampong konti si Pilimon kay Onesimo, mawawala dahil sa sulat na ito. Kaya iba talaga pagka ang leader ang yung makikiusap sa'yo. Tapos may pamanhik. Tapos nakikipag-usap ng puso sa puso. Kumbaga, siguro mag-meltdown ka rito. Maaalis siguro yung tampo mo doon sa tao. Halimbawa, iniwan si Pilimon iniwan ni Onesimo si Pilimon. Siguro maaalis na yun dahil sa sulat na ito. Yung po yung isa sa mga striking po sa akin dito po sa sulat ni Pablo kay Pilimon mga kapatid. Yung pagmamahal na iniukol niya kay Onesimo at ganon din naman yung doon sa kapwa niya kamanggagawa na si Pilimon. Kinakausap niya, pinamamanhik niya si Onesimo. Kaya salamat po sa Diyos, may kaunti po akong insight na natutunan dito po sa sulat ni Pablo kay Pilimon. Marami pa po, kaya lang ito lang po yung sa tingin ko pong natatandaan ko na pwede ko pong maibahagi. Pasensya na po. Salamat po sa Diyos.